Basa lang po tayo ng ilang bahagi ng scripture na ating pag-aaralan at pagsasaluhan sa gabing ito. James chapter 4, verse 6. Sa verse 6 na lang muna tayo magsimula. Hanggang verse 7, dalawang verse muna. Sabi diyan, "But he giveth more grace. Wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble." Verse 7, "Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you." Tayo saglit na yumuko at muling dumalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal at tunay na dakila. Panginoon, muli kaming dumudulog sa iyong harapan, sa iyong paanan. Nalalaman mo ang lahat sa amin, Panginoong Diyos, mula sa panlabas na aming katayuan at kaanyuan hanggang sa pinakaloob na bahagi ng aming pagkatao ay pong nalalaman at nasisiyasat. Wala kaming maitatago sa iyo. Ano man pong masumpungan mo na kalagayan namin at pangangailangan, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mong buhay muli, O Diyos, ang iyong mga salita at kumilos ka sa aming kalagitnaan. At maranasan nawa muli namin ang iyong kapangyarihan. Bagamat lahat kami ay may iniinda, may pangangailangan, ang ilan ay kagalingan, ang ilan ay sa kanilang spiritual na kalagayan, ang ilan ay sa financial, Lord. Pero kung meron man kaming kapangyarihang nagbubuhat sa iyo na nais naming maranasan sa gabing ito ay ang kapangyarihan ng iyong biyaya, ang kapangyarihan ng iyong pagliligtas sa bawat isa amin at ng pagtubos at pagkalooban mo kami ng kalakasan upang kami po ay patuloy na makapagpatuloy, O Diyos, sa pananampalataya. Dalangin namin ang lahat ng ito sa mo, inihiling sa iyo lamang at sa iyo pong dakila at panalapangalan. Aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So, ang topic sa gabing ito ay pinamagatan ko pong perfect submission. Actually, late na yung title na may kasamang perfect. Meron kasing awit na naglalaro sa kaisipan ko at sinearch ko nga po yung mga awit. May mga kanta kong sinearch sa Only Believe. Kanina may mga pinaawit si Brother Dante at tinitingnan ko yung mga kanta. Napaghahalo ko yung dalawang kanta, yung Pasminat saka yung Blessed Assurance. Dalawang kanta pala yon kasi parehas may magandang lyrics sa kanta. Doon sa Pasminat, sabi doon, "Do not pass me by. Hear my humble cry." Yun ay awit na naglalaman ng pananaing o pagdulog sa Diyos. At yung isa naman ay sa verse 3 or 4, kung ako nagkakamali, dalawang beses na binanggit yung perfect submission, perfect delights, visions of rapture, na versed on my sight. Tapos sa pangalawang lyrics or verse, sa sumunod nun, sabi dito, perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed. So, naglalaro sa isip ko yung part ng kanta na perfect submission, kaya naisipan kong idugsong na yung word na perfect sa nailista kong submission, mga kapatid. At iniisip ko na kaya ito perfectong submission ay dahil ang kinakailangan nating pagsukuan ay ang perfectong Diyos. May mga pinagpapasakupan tayo, may mga kinikilala tayong batas, kapangyarihan o authority sa ibabaw ng lupa at yan ay mainam. Pero kung merong sakdal na pagpapasakop at pagkilala sa kapangyarihan o authority, yan ay ang pagpapasakop natin sa sakdal na Diyos. So kung ang pagpapasakupan natin ay sakdal na Diyos, so ang merong submission sa atin ay sakdal na pagpapasakop. Pero yung pinaka-inspirasyon ng ito ay nabubuo habang ang paksang ito ay pinagbubulay ko
At experience ko mismo yung paksang ito, mga kapatid, nitong mga nakaraang araw. Bagamat nabanggit ko na sa inyo na tatalakayin natin to in general, yung pagpapasakop, pero in experience nitong mga nakaraang araw ay dumaan po ako sa matinding pagninilay-nilay, pagdulog sa Diyos, na ang laman ng aking puso at kaisipan at mga pananambitan sa Diyos ay ang mga katagang, Lord, isa pang pagkakataon. Ayokong sabihin yung Lord, ayoko sabihin yung, Lord, bigyan niyo pa po, isa pa, yung kaisipan na, Lord, huling tawag doon? One more last chance. Ayaw ko ng ganun. Kasi pag one more last chance, pag nabigo ka ulit, tapos ka na. Kaya sabi ko, Lord, another chance. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. So kayo maging maingat kayo sa prayer sa pagdulog sa Panginoon. Kasi naglalaro yun sa kaisipan ko habang nagbubulay na sa gabi, madaling araw, sa umaga, sa hapon, sa pagdulog ko sa Panginoon, sa aking pagbubulay ay yung pinakasentro ng aking idinudulog sa Panginoon ay isa pang pagkakataon na mabuhay, na mas mahigitan ang mga bagay na nais niyang ipagawa. So, may mga ipinaparanas ang Panginoon, pisikal, pinansyal, espiritual, lalong-lalo yung nasa loob, yung sarili ko mismo. So, kaya itong paksang ito, mga kapatid, ay dumaan ito sa matinding pagpiga sa inyong lingkod at dalangin kong makatulong sa inyo. Kaya yung pinaka-tote dito, yung una ko pong title na isulat dito sa note ko, Submit in Silent. So, subtopic natin yon. Submit in Silent. So, yung pinaka-title natin, Perfect Submission, pero yung inspired na kaisipan na thought na nandiyan ay Submit in Silent. So, isang uri ng pagpapasakop na may katahimikan. So, mamaya maintindihan natin kung bakit nabuo ang mga kataga na yan na submit in silent. At alam naman natin na nung mga nakaraang pagtatalakay, isa sa dinaanan natin ay yung sulat ni Paul kay Titus or kay Timothy, sulat niya kay Timothy na kung saan ay tama ba, Titus? Yung ang mga babae ay kinakailangang mag-aral at tumahimik. Yeah, Titus chapter 2 o 1 Timothy. Tingnan nga natin. Tiyakin natin. 1 Timothy chapter 2. Or 2 Timothy. Tingnan nga natin. Yeah. 1 Timothy chapter 2, verse 11. Let the woman learn in silence with all subjection. Okay, basahin natin mga kapatid ng buo yung konteksto ng ating scripture. James chapter 4, beginning at verse 1 hanggang verse 10. Sabi dito, from whence come wars and fightings among ye? Come they not hence, even of your lust, that war in your members? Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain. Ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do you think that the scripture says in vain, the spirit that dwelleth in us
lasted to envy. But he giveth more grace. Wherefore he says, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your heart. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted, and mourn, and weep. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Amen. Hallelujah. So I hope na kahit hindi ko na po Tagalogin, mga kapatid, ay nakuha nyo yung nilalaman ng scripture na binasa natin. So ano meron sa 10 bersikulo na una na nariyan sa chapter 4 ng James? Kung ipaplas ni Sir Meraan ang mga nakatagalog, nandyan, from verse 1, Sir Meraan, i-plus mo lang from verse 1 sa Tagalog, di na natin babasahin, kahit papaano tumatak sa kanila. Diba? Ay mga pag-aaway, kalayawan, pag-iimbot, pagpatay, pagkainggit, pakikipag-away, kasamaan, paghingi sa Diyos pero walang tinatanggap. So mga negatibong salita, mga mangangalunya, pakikipagkaibigan sa sanglibutan, pakikipag-away sa Diyos. Verse 5, kapanaghilian, andyan yung pita, yung last, hanggang verse 5 lang muna. So kung titingnan niyo, mga mahal kong kapatid, ang sinusulatan ni Santiago ay mga believers, mga kapatiran, mga mananampalataya na. At kung babasahin nating maingat at maigi ang mga talata at sasaluhin natin, nanamnamin natin na hindi natin itutulak, hindi natin i-reject, kundi tatanggapin natin ng buong buo, sapul na sapul tayong lahat diyan. Pakikipagkaibigan sa libutan, pakikipag-away sa Diyos, sapagkat ang nasusunod ay yung gusto pa rin natin. Hindi ang kalooban ng Diyos ang naghahari, ang namamayani. Kung mangyari man ay paminsan-minsan lang. Ang kalayawan ay nandiyan. Ang mga kapanaghilian ay nandiyan. Pagkainggit, pakikipag-away, pakikipagtalo, lahat ng anyo ng kasamaan nasa unang mga bersikulo. At lahat tayo, mga kapatid, ay nasa ganong kalagayan. So, tingnan nyo ang inyong sarili. Gusto ko pong makita nyo ang inyong sarili at makita nating lahat na hindi tayo sakdal sa gabing ito. Ayaw kong makita ninyo ang inyong sarili sa gabing ito na walang kapintasan. Bagamat totoo, nagsusumikap tayo na masunod ang salita ng Diyos at magawa ang kanyang kalooban, pero tayo ang nakakaalam sa ating mga sarili kung ano tayo at kung sino tayo. Lalong-lalo sa ating mga bahay. Kapag nagsosolo kayo, nag-iisa, kapag ang kasama ay ang asawa lamang, o kaya ay ang pamilya, o kaya ang kasama ay mga hindi mananampalataya, tayo ang nakakaalam kung ano tayo, mga kapatid. At ang unang mga talata nang binasa natin, kung nanamnamin natin yan ay para sa inyo at para sa atin. Kaya nga sabi ni James, ang Espiritu baga na pinatira sa atin. Ibig sabihin ito yung mga believers na, mga born again, na kung saan taglay na ang Espiritu ng Diyos, taglay ang buhay, taglay ang salita, may taglay na pananampalataya, pero in the end sila ay nasa kanilang laman.
na kung saan sa lamang ito ay merong nakatirang pita, desire, lust. Sa book of John, sa 1 John, may binanggit na dalawang uri ng pita. Pita ng laman, pita ng mata, at yung isa ay pride of life. Pero pwede kong sabihin na pita ng kapalaluan. Sapagkat ang pagmamataas, ang maging tanyag, ang maging successful ay isa din itong desire. Di ba? Ang ma-accomplish mo at magawa ang mga bagay na gusto mo para marating mo ang isang kalagayan, isang uri din ito ng pita. Katatlo na yung pita. Lust of the flesh, lust of the eyes, and lust of pride. So, di ko alam kung anong pita ang namamayani sa atin, mga kapatid. At ang mga bagay na yan, kung babalikan natin yung verse 1, may paghabi doon, ibuksan mo nga, Sir Meran, i-plus mo, ang verse 1. Tagalogin natin. Sabi diyan, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi ba nagbubuhat dito? Sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? English mo? Lust that war in your members. So kaya merong hindi pagkakaintindihan, merong mga pagkakatampuhan, may mga sabi natin hindi magandang turingan sa mga magkakapatid o sa pamilya o kaya sa mga lokal na iglesia ay dahil tayo mismo, mga kapatid. Tayo mismo sa ating sarili. Tayo yung guilty. Pag nag-away yung mag-asawa, pag nagalit yung asawang lalaki, pag nagalit yung asawang babae at hindi nagpasakop, kapag nagkataasan ng boses, o kaya naman ay hindi nagkakibuan, tayo yon sa ating sarili. Hindi natin pwedeng sisihin ng diablo. Di ba? Narinig na naman natin. Kaya nga, yung isang verse na nagsasabi sa verse 7, ito yung pinaka-scripture natin, pinaka-key verse natin, submit yourselves therefore to God. Verse 7. Sabi yan, submit yourselves therefore to God. Tuldok. Diba? Submit yourselves therefore to God. Sarili natin. Then pangalawa lang ang demonyo, ang diablo. Resist the devil. Pag sinabing resist the devil, mga kapatid, kung titingnan nyo yan sa Griego, stand against the devil. Harapin mo. Di ba? May kakayahan kang lumaban, may kakayahan kang tumayo, manindigan, at harapin at tatakas ang kaaway. Walang magagawa ang kaaway sa atin. Sapagkat sabi ko nga nung mga nakaraan, may kinakausap ako, may advice ako na ang gawain na lang ng kaaway ay manakot. Wala na siyang kapangyarihan, mga kapatid. Di ba? Sabi ng propeta, wala na yung kaniyang, yung lason niya, wala na. Yung sting ay naiwan na sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ang meron na lang daw siya, sabi ng prophet, ay vas, ugong. Di ba? Ang tanging magagawa na lamang ng kaaway ay takutin tayo, kapag-alilanganin tayo, ipakita sa atin na tayo mahina, na maraming mga pagkukulang, pero ang katotohanan, tayo ay tinubos na ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kailangan lang dito, mga mahal kong kapatid, ay kung paano natin kikilalanin ang ating Panginoon at ipapasakop ang ating sarili sa Kanya. Sa pag pinag-usapan ng ating sarili, mga kapatid, ito kasi yung matindi nating kaaway na kinakailangan natin itong harapin, hindi araw-araw. Kinakailangan nating harapin ang ating sarili every second of our lives. Hindi po araw-araw. Meron ako napanood na isang dokumentary ng isang mangangaral at sinabi doon, a matter of second can change your lives.
Be careful. Be watchful. Be in prayer. A matter of segundo. In a matter of 1 second, pwedeng mabago ang buhay mo. Kaya nyo bang i-absorb yun, mga kapatid? Kaya nyo bang i-digest na segundo lang ang pwedeng maging pagitan yung buhay mong isang Kristiyano, pag uwi mo mamaya, hindi na. Diba? Pwedeng mabago 360. Mapihit yung pananampalataya mo. Kaya kinakailangan ng mga mananampalataya, sabi doon, ay maging maingat. Be careful. At tumatak yun sa akin, mga mahal kong kapatid. So pag pinag-usapan ang realidad sa buhay ng tao, well, una, yung mga makasalanan andiyan, gawain na nila ang kasamaan, normal sa kanila na gumawa ng mga bagay na mali, sapagkat wala silang kinikilalang Diyos, at normal na magkasala sila ng magkasala. Pero tayong mga mananampalataya, tayo na mga nabautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoon at na-born again, hindi man natin sila katulad na gumagawa ng mga bagay pang mali, sapagkat tahasan nilang ginagawa ito na pagtaliko, sasabihin natin, paglaban sa Diyos, pero ang mga mananampalataya, nararanasan din natin yung kasing uri ng kanilang mga, sabihin natin, mga pagkakamali o kasalanan, pero merong pakikipaglaban sa atin. We fight, we grow, lumalago tayo, nakikipagbaka tayo, mga mahal kong kapatid. Alam natin na ang isang bagay na ito ay mali, pero sinisikap nating magawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil sa kanyang salita, alam natin kung ano yung kalooban niya, kaya nakikipaglaban tayo. Sinisikap nating magawa at masunod ang salita ng Panginoon, at habang tayo'y lumalago sa pananampalataya, nakikita din natin yung struggle sa ating sarili. At alam nyo yan, mga kapatid, individually, personally, sa kalooban natin, sa ating puso, araw-araw, tayo ang nakakaalam. Gaano na tayo kalago sa pananampalataya? Ano yung mga karanasan natin sa pananampalataya, sa paglilingkod? At kung titingnan natin ang verse 7, yung word na submit, mga kapatid, kung titingnan nyo yan sa Grego, yan ay salitang huputazo. Kung makikita nyo sa inyong mga e-sword or my sword, mayroong dalawang salita na ipinapakita diyan. Una, to subordinate. At yung pangalawa, to obey. So dalawang simpleng salita, lalo yung pangalawa, to obey. Yung una, to subordinate. So ito, medyo sabihin natin, hindi tayo pamilyar sa salitang ito. To subordinate. Subordinate. Pero kung yan ay si-search natin sa dictionary, mga kapatid, una, ang ipinapakita dyan, lower in rank or position. Ibig sabihin, kapag kinilala mo ang iyong sarili at nagsuko ka sa mas nakakataas, ang tawag diyan ay subordinate. Kinikilala mo na mas mababa ang ranggo mo. Kinikilala mo na mas may nakakataas sa iyo. Kaya nga ang salitang submission, tingnan niyo, ang salitang submission, meron ding salitang submission. Ibig sabihin, meron tayong pinagpapasakupan na misyon. Sa madaling salita. At alam natin kung ano yung misyon ng Diyos sa atin. Dalawa lang yan, mission and vision. Merong layunin ng Diyos sa atin, merong nais ipagawa ang Diyos sa atin, at kinakailangang magpasakop tayo doon. Kung ano yung layunin ng Panginoon, kinakailangan nating magpasakop. Kapag ang sarili natin ang nasunod, mga mahal kong kapatid, yung sarili nating ginugusto at nilalayon,
dito tayo nagkakaroon ng mas malaking problema. Yang nais ng Diyos, hallelujah, ang mensahe niya sa atin sa gabing ito, matutunan nating makita ang ating sarili na nasa pagpapasakop, tayo ay nasa mababang kalagayan na mayroong nakakataas sa atin. At ang nakakataas sa atin, walang iba ang Diyos, mga kapatid. Yung authority ng Diyos na nilagay sa iglesia at ngayon ay gumagamit siya ng mga tao para tayo ay dalhin sa kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pangalawa, ang ibig sabihin ng word na subordinate, a person under the authority or control of another within. Isang tao na kumukontrol sa'yo. Merong isang tao na merong authority sa'yo. At ang pangatlo, it is a treat or regard as of a lesser importance than something else. Ibig sabihin, may kinalaman sa buhay mo na kikilalanin mo ang iyong sarili na mas mababa ka. Hindi mo titingnan ang iyong sarili na nakakataas o kaya ay merong naabot o merong anuman kapag naranasan mo ang pagpapasakop, ang pag-submit, pagkilala na merong mas nakakataas sa'yo, kinakailangan mong makita ang iyong sarili na mas mababa ang kalagayan mo. Kaya lang minsan, ito yung problema natin, mga mahal kong kapatid. Ang tatamaan kasi dyan, yung sarili natin. Yung gusto, kung ano yung kalagayan mo, at kung ano yung gusto mong maging kalagayan mo. Kaya dito tayo nahihirapan, kahit man ang ating Panginoon, ito yung pinaka-major na mission niya sa atin. Ang vision niya, tayo ay mga sakdal na nobya ni Kristo. Mga anak ng Diyos na magtataglay ng kapangyarihan, na magmamana ng mga pangako. Pero alam ng Panginoon kung ano rin yung nasa atin, nang tayo ay mahulog sa kasalanan. Kaya nga ang pangunahing misyon ng Panginoon sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, para mabago siya, ay maisuko, di ba? Maidinay ng isang tao ang kanyang sarili. Tumalikod sa kanyang sarili. Yun ang pinakauna. Pinakauna, pero tila ba napakahirap. Sabi ng ating Panginoon, sino man na gustong maging Kristiyano, gustong sumunod sa akin, maging mananampalataya, talikuran niya ang kanyang sarili. Let him deny himself. Kaya saktong-sakto yung kanta natin, Brother Dante. Diba? Di ko alam kung alam mong ito yung topic natin, naalala mo pa ba? You are aware na nang mabuo ang kantang yan, ay yan yung inspirasyon sa kanta. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At hindi yon ganun kadali. Simpleng paksa ito, mga mahal kong kapatid, simpleng pagpapaalaala sa atin. Pero ito ay, masabi kong higit pa ito sa mga malalawak na doktrina. Kung may pinapaalala sa atin ang Diyos ngayon, more than doctrines, ay may kinalaman sa buhay natin kung ano tayo at kung ano ang magiging tayo. Malaman man natin ang lahat ng doktrina, magtaglay tayo ng lahat ng kapahayagan, pagtaglay ng lahat ng kaloob, sabi ng Apostol Pablo. Pero kung wala yung perfectong, di ba, yung pag-ibig, tamang desire, pagkilala sa kalooban ng Diyos, wala tayong kabuluhan. Ano meron sa charity? Ano meron sa pag-ibig? Makalangit na desire. Makalangit na damdamin. Na isasubdue ng perfect love or agapaw ng Panginoong Diyos. Yung phileo love, yung eros love, pag-ibig sa kapatid, sa laman. Kaya yung struggle ng isang Kristiyano, ng isang mananampalataya, ay yung kanyang sarili mismo. Paano niya
ah, maipapasakop sa Panginoong Diyos. Well, walang magpapasakop sa Panginoon, mga kapatid. Walang magsasubmit sa Diyos. Hindi natin mabibigyan ng importansya ang kataasan at kapangyarihan ng Diyos na sumasaklaw sa atin. At hindi natin makikita na tayo ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. At hindi rin natin makikilala ang ating sarili na tayo ay walang anuman kung hindi natin mararanasan yung salitang pagpapakumbaba. Humbleness. At kung titingnan nyo rin po sa salitang Grego, ang word na humble, mga kapatid, actually ngayon ko lang din to nakita. Pag sa English kasi, yung word na humble, pagpapakumbaba. Pero tingnan nyo, sa mga may e-sword, may my-sword, ang salitang humble dito, ay hindi lang ito basta pagpapakumbaba. Ng isang tao ay mapagpakumbaba, magalang, masunurin. Ikukunik natin yung salitang grace sa salitang humble. Kasi sabi diyan, but He gave it more grace. More grace. Bakit magbibigay ang Diyos ng higit pang biyaya? Sa Episo, di ba? Sa Episo 2, sabi doon, tayo mga patay dahil sa kasalanan, tayo binuhay ni Kristo, ng ating Panginoon. Sa biyaya, tayo ay nangaligtas. Sa biyaya, tayo ay naligtas. At hindi sa ating sarili, upang hindi tayo magmataas. Naligtas tayo sa biyaya. Isang biyaya ang nagligtas sa atin, pero mayroong double grace. Di ba? Sa lumang tipan, sa aklat ng Sekaraya, ang mga Kristiyano, ang mga nobya ni Kristo, aawit balang araw, sasabihin nila, dalawang biyaya. Double grace. Pero iba yung pag sinabing more grace, manifold grace, mas marami. Bakit nangangailangan ng more grace ang isang Kristiyano, ang isang mananampalatayang may salita na ng Diyos, verse 5, kung naalala nyo pa, nariricall nyo, taglay ang Espiritu, pero yung unang mga talata, verse 1 hanggang verse 4, ipinakita yung pakikipagkaibigan sa sanglibutan, attracted pa sa mundo, may pangarap sa buhay, may gustong marating, may gustong maranasan, nandun yung kalayawan, andun lahat. Isang Kristiyanong taglay ang salita, mananampalataya na, pero patuloy na nakikipagbaka sa paglilingkod sapagkat meron siyang matinding kalaban na araw-araw kanyang kinakaharap. At ito'y ang kanyang sarili. Ito'y ang iyong sarili. Kaya napakaganda sa verse 5 or verse 6, termeran, verse 6 tayo. Pagkatapos banggitin ang mga negatibong salita, sabi diyan, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Sa paanong paraan, mga mahal kong kapatid, paano nararanasan o mararanasan ng isang mananampalataya ang lalo pang biyaya? Huwag natin itong tingnan bilang blessing na material. Ito'y more than that. Biyaya ito na may kinalaman sa iyong kaluluwa. Biyaya ito na may kinalaman sa iyong katubusan. Biyaya ito na may kinalaman sa iyo mismo. Kung paano mo hinaharap ang iyong sarili, bawat oras, bawat araw. Dahil kung walang more grace, mga mahal kong kapatid, sa 5 taon at 10 taon na paglilingkod natin, wala na tayo dito. 10 years na tayo, pero wala pa ring sakdal sa atin. Di ba? Yes, yung binhi na nasa atin sakdal. Ang salita ng Diyos ay sakdal. Pero in reality, tayo ay nasa laman pa rin na nangangailangang palitan ng makalangit na katawan. Isang katawan na kinakailangang maging sakdal sa pamamagitan ng pagtalima, pagpapabanal o kapangyarihan ng tinatawag na sanctification ng ating Panginoong Diyos. So tingnan natin ang salitang humble dito, i-connect natin, English mo, Sister Mary Ann. Sabi diyan, but He gave it more grace, wherefore He said.
God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So itong more grace na ito, hallelujah, ang makakaranas nito ay ang mga taong, sabi dito, humble. Sino ang humble sa atin dito? Pag sinabi kasing humble, yung nasa konsepto na natin, mapagpakumbaba, hindi mayabang, diba? Isang taong kahit maraming pag-aari, parang wala lang. Pero tingnan natin ang totoong kahulugan ng salitang humble dito na naitago sa matagal na panahon sa atin, mga kapatid. Ang salitang humble dito ay galing sa Gregong salita na tapenos. You can search that. Tapenos. Na merong dalawang kahulugan. Ang unang salita na makikita nyo dyan, pwede mo bang sabihin ang unang salita, Brother Billy? Lakasan mo. Hindi mo pa nakita. Brother Chad, tinitingnan mo ba? Depress. Ang unang salita ng salitang humble sa Gregong salita na tapenos ay depress. Yan pala yung humble. At ang isa pang salita, kung nakita mo, Brother Chad, humiliated. Alam niyo bang ibig sabihin ng salitang depressed at humiliated? Hindi ito yung pagpapakumbaba pala, mga kapatid, na meron kang sasakyan, pupurihin ka, ganyan-ganyan ka lang. Humble, merong humility, mixed spirit. No. Pag sinabing humiliated, hindi ko alam kung naranasan na nating ma-depress at ma-humiliate. Dalawang salita yan na sabihin natin, napaka-negatibo kung tutuusin. Pag sinabing depressed, you are more than stress. Ito yung mga taong malapit ng masiraan ng bait. Wala ng pag-asa. Father Noel, desperado. At pag sinabi naman pong humiliated, mga mahal kong kapatid, tingnan niyo si Pedro nang ipagkanulo niya si Kristo. Nang halos hindi na niya kayang harapin ang Panginoon dahil sa hiya. That's humiliated. Pag sinabing humiliated, mga mahal kong kapatid, naranasan mong mapahiya ng sobra. Well, di ko naman sinasabi na kinakailangan nating mapahiya, i-expose pa ng Diyos ang ating mga pagkakamali. Dumating pa ang araw na ilantad ng Panginoon ang mga gawain niyong natatago bago kayo ma-humiliate. Na baka pag in-expose ng Panginoon ang inyong mga kahinaan, saka kayo ma-depress at hindi nyo makayanan. At hindi nyo kayang pumunta sa church. Hindi nyo kayang harapin si pastor. Hindi mo kayang harapin ang iyong asawa, ang iyong kapatid, ang iyong anak, ang iyong tatay, dahil ipinahiya ka ng Diyos. Well, may mga taong ganon ang kaso, mga kapatid. Lalong-lalo yung mga nasa ministry. Huwag nawang mangyari na dumating yung araw na in physical, in actual, ay merong ma-humiliate sa atin, mapahiya ng lubusan ng sobra-sobra, saka lang niya mapagtanto at magawa na lubusang magpakumbaba sa Diyos. So bakit ang thought ng paksang ito ay submit in silent? Sapagkat dapat mo nang makita, ngayon pa lang, na habang ginagawa mo ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, pagsuway sa kanyang salita, maramdaman mo ang bigat ng bawat pagkakamali na ginagawa mo.
Dahil kung ang mga pagkakamali na yan, maliit man yan o malaki, ay parang magaan lang sa'yo at nakasanayan na nating gawin, mga mahal kong kapatid, na paulit-ulit nating sinusuway ang salita ng Diyos at hindi natin makita yung sarili natin na nasa matinding pangangailangan. Kaya sabi ni Santiago, let your joy, ang inyong kasiyahan, palitan nyo ng kapanglawan. Ipakita mo, Sir Mary Ann. Pag nandyan tayo sa verse na yan, pwede mong para makita nila. Let your joy, verse 9 or 10 or 8, sa Tagalog, verse 9, kayo yung mga English mo muna, be afflicted, in mourn and wept. Let your laughter be turned to mourning, and your joy to heaviness. Minsan ang saya natin, parang wala lang, mga kapatid. Pero ang katotohanan, marami tayong pagkukulang. Marami tayong kahinaan. Marami tayong pagkakamali. Ang magalit ka lang sa iyong asawa, ang magtaas ka lang ng boses sa iyong asawa. Kami, Sir Matit, nung nakaraan, nataasan ko yan ng boses. Meron akong karamdaman, meron akong iniinda, ang init ng katawan ko. Andun siya sa lamisa ko, nakaupo sa lamisa ko, kung saan ako nag-aaral, kung saan ako nagbubulay-bulay, kung saan ako nananalangin. Ang bukang bibig niya, pera, 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 may pangangailangan ganito, may pangangailangan ganito, yung mga bata ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sumigaw ako, puro na lang pera, pera. Sabay labas. Paglabas ko, andun si Brother John. Doon sa gilid. May tanong, Kuya Ryan. May tanong si Brother Jaspil, my goodness, paano kaharapin yung tatanong sa akin? Kasi sigaw ko lang doon sa opisina. Narinig mo? Buti na lang hindi. Ang tanong pa naman about doon sa mensahe ko, Kuya Ryan, may tanong po si Brother Jaspil, kailan mo daw ito pinangaral? Sabi ko, hindi ko maalala. Mamaya na yan. Sa damdamin ko, galit ako. Masama yung loob ko, sumigaw ako. Pero di ko rin kaya eh. Nasa bulay-bulay ako ng humbleness eh. Ito'y binubuo kong topic. Balik ako sa opisina. Humiga ako, bulay-bulay ulit. Makalipas ng ilang sandali, chinat ko na lang siya. Sabi ko, hindi niya kasi alam, gumagawa na ako ng paraan. Di ba? Gumagawa ako ng hindi niya alam na gumagawa na ako ng paraan para matugunan yung pangangailangan. In-screenshot ko, isinend ko sa kanya, sabay sabi, sana naman. Anong sinabi ko, Sir Madit? Alala mo ba yung sinabi ko? Di ba? Pwede namang sabihin ng maayos, ng mabuti. So, yun, simpleng bagay lang yun, mga mahal kong kapatid, pero sarili ko yun. May galit ako. At alam natin na ang galit ay hindi ito kalooban ng Diyos. At hindi po normal ang magalit na nagtatanim tayo ng sama ng loob. Sabi ng Biblia, kung magagalit tayo, wag lulubugan ng araw. Pero magalit tayo na may biyaya. Magalit tayo na may pagkakilala pa rin sa salita ng Diyos at sa kanyang kalooban, mga mahal kong kapatid. So hindi madali. Liban na lamang makita mo ang bigat ng iyong nagawa, ng iyong ginagawa para maranasan mo ang totoong humbleness na sinasabi dito. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, wala po talagang magagawa ang kaaway sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, natanggap niya kung sino siya at kung ano siya. Na alam mo na wala ka. Na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala tayo. Kung nais nating maitaas, sabi sa verse 10, Sir Mary Ann,
Ayoko rin po magpakahaba kasi aalis kami. Rarambul-rambulin ko na lang yung teksto ko, yung notes ko. Sabi diyan, humble yourselves. Same yan na salita. Nahuputazo. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So, hindi maaring mag-submit o magpasakop ang isang mananampalataya sa Diyos na hindi niya naranasan ang humbleness na kagaya ng sinasabi dito. Kinakailangan mong mag-submit sa Diyos in silent. Ngayon pa lang. Kung ayaw mong mag-submit sa Kanya in public, in loud. May mga taong nagpapakumbaba na nakikita. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat kayo sa sa pagpapakumbaba. 'Di ba? May pinag-iingat tayo sa isang paraan ng pagpapakumbaba na nakikita ng mga tao. Isang pagpapasakop na nakikita ng mga tao. Nakala mo nagpapasakop, akala mo nagpapakumbaba, akala mo humble, akala mo taglay ang humility, pero sa kaloob-looban pala ay napakataas. Na kapag tiningnan ka, pag tumingin sa'yo, you are nobody. You are lost. You are nothing sa paningin nila. Kaya may iwasan nating humatol kung makikita natin yung sarili natin, mga kapatid, na humiliated. Be humiliated in silent. Di ko alam kung naiintindihan yung ibig kong sabihin. Pray in silent, God will answer you in silent. Humble in silent, submit in silent, God will reward you in silent. God will lift you up in silent. At ipapakita mo yan in silent. Magpakumbaba ka, magpasakop ka. Yung mga asawang babae, nagpapasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki sa tahanan, asan man kayo. Pero meron akong natutunan, mga mahal kong kapatid, na gusto kong may turo din sa inyo at may paabot. Karanasan ko mismo at masabi kong ito'y isang napakainam na paraan na ituro ng Panginoon sa akin habang ako'y nasa pagbubuhay. Habang ang mga katagang sinasabi ko sa Kanya, Lord, isa pa pong pagkakataon, Panginoon. Gusto ko pa pong mabuhay. Di ba? Isa pang pagkakataon. Kala nyo kasi, yung iniinda ko, okay lang. Sabi ko kay Sir Matit, binibiro ko na naman siya. O yung lahat ng password ng ATM ko, ipapaalam ko na sa'yo. May savings ka. Yung mga mag-asawa dyan, alam ba ng mga asawa nyo yung mga password, mga savings nyo? Pag namatay kayo, sasayang yan. Sabi ng preaching ni Brother Chad nung nakaraan, dapat kung ano meron sa, pero meron akong hindi sang-ayon doon. Na dapat pag nagda-diet si Brother Chad, mag-diet din si Roslyn. Parang hirap nun, ha? Di lahat tayo magda-diet dito. Dapat, ako yung asawa nyo sa pananampalataya Ako yung tatay nyo. Kung hindi ako nagda-diet, huwag din kayo mag-diet. So yun na ay magandang kaisipan, pero huwag tayo maging extreme. Kasi siyempre, pag nagmotor ka, magmamotor din siya. So yun lang naman yung parang ano yun parang may hindi ako makaamin. Pero yung conjugal na sinasabi, conjugal property, pag-aari, tama yun, mga kapatid. Yung mga asawa na babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa in silent. Iwasan yung magdadakdak, mga kapatid. Nais kong bumasa para din tayo magpakaabala. Nais ko pong bumasa ng quote ng prophet. Hindi ito kompleto kung walang message. Ayoko pong mangaral, kaya
Kinokontrol ko yung sarili ko. Yung unang quote natin, Sir Mary Ann. Ito na lang yung pangalawa muna. Unahin natin yung pangalawa. The nature of a woman is to submit to man. Yeah. Simulan natin sa paragraph 178. Sabi dito, just like, why does a woman, every time she gets married, put a veil over her face? She's coming to her husband, the head, just like Rebecca did. She put a veil over her face to meet Isaac. She has no more head. Isaac's her head. In the church ought to be submissive to the word of God, that it veils its own face. It has no head. It is the nature of a woman is to submit to a man. Amen. The nature of a woman is to submit in silent to a man. Paano ba ito may exercise ng isang Kristiyanong babae to submit in silent to a man? Hindi mo pwedeng sabihin mo, Edison, nagpapasakop ako sa iyo. Di ba? Pag nag-uusap kayo, Sister Rosel, napakabait mo. No. How to submit in silent? Manalangin ka sa Diyos. Sa panahon na nag-iisa ka, kahit hindi alam ng asawa mo, hindi kayo nag-uusap, wala kayong ginagawa, habang nananalangin ka sa Diyos na isinusuko ang iyong sarili, you are submitting yourself to your husband and to God in silent. Ang inspirasyon ng submit in silent ay ito yung panahon na nasa pag-iisa ka, ng tanging kausap mo ay ang Diyos. Na ini-expose mo lahat sa Kanya. Na hindi ka nahihiya na sabihin sa Diyos ang lahat, ang tawag diyan sa labas, nangungumpisal ka. Di ba? Alam mo kung ano yung kalagayan mo. Kayong nakakaalam. Mga kapatid ko. Kayo ang nakakaalam kung anong uri ng ugali meron tayo. Hulayin nyo lang yung ugali nyo sa tahanan. Anong klase kayong tao? Meron ako dito mga napapanaginipan, hindi ko na lang ikwento. Meron akong isang brother na napanaginipan dito. Katakot-takot yung panaginip ko, wag naman sanang mangyari. Isang brother yung napanaginipan ko, mag-pray na kayo kung sino man. Kasi daming brother dito, sino kaya yung napanaginipan ni Kuya Ryan? Isang brother, nakitang-kita ko, parang totoo yung pangyayari na nag-reveal Meron siyang rebellious spirit na lumaman, na nagmatapang, na nagmagaling. Pwede kayong lumapit isa-isa sa akin at sabihin nyo, Kuya Ryan, ako ba yun? Brother Ryan, ako ba yun? Baka di na kayo mapakali. Paggising ko, ramdam ko yung kaba sa puso ko. Sabi ko, Lord, buti na lang panaginip. At isa yun sa kinakatakutan ko. Isang pastor yung bumisita sa atin, ang tanong niya sa akin, Brother Ryan, meron na bang nangyari kaguluhan dito sa church niyo? Sabi ko, meron naman po, pero hindi naman masyado. Meron na bang nagkahiwalayan dito? Wala pa naman ako. Magbantay ka. Yan ang pinakamasakit na pwede mong karanasan. Kasi sa church namin, nangyari na yan. Huwag na wang mangyari. Pero alam mo kung meron kang rebellious spirit. You know kung meron ka. Babae man o lalaki, alam mo kung meron kang espiritong palawan. Na dapat mong makita, hindi yan basta-bastang spirito. Father Ryan, tinatanggalan mo yata kami ng kalayaan, ng karapatan. Hindi naman po sa ganon, mga kapatid ko, ang sinasabi ko, mag-ingat tayo. In a matter of second, baka dumating ang araw, hindi na kayo magpapasakop pa. Submit in silent. Natutunan ko na magpasakop sa katahimikan habang ang Diyos ang aking kausap.
Hindi man ako makita ng mga taong si Brother Ryan na pagpakumbaba. Sabihin man nilang ganito ako, ganyan ako. Pero alam ko sa puso ko, alam ng Diyos ang kalagayan ng aking puso. I am humiliated and depressed sa kanyang harapan. Na kung hindi sa biyaya niya, hindi na ako makakapagpatuloy pa. It's all by His grace. Kaya tayo, mga kapatid, wala tayong karapatang magmataas, wala tayong karapatang magmalaki. Napakapanganib po na makita mo yung sariling sakdal. Si Satanas, perpekto. Sa lahat ng kanyang gawain, siya sakdal. Sabi ng Biblia, sa lahat ng ministeryo na meron si Satanas, he is perfect. Until one time, nasumpungan ng isang bahagi sa kanyang puso, siya'y nagmataas. Kasabi ng isang kasabihan, mas mabuti pa na, di ba may kasabihan na, mas maigi pa daw na nagkamali ka, na ibinaba ka ng Diyos, kisa nag-success ka, nagtagumpay ka, na ikaw ay nagmataas. Mas maigi pa daw yung nagkamali ka, na dinala ka sa pagpapakumbaba, kaysa sa nagtagumpay ka, na dinala ka sa pagmamataas. Well, kung sa gitna tayo, middle of the road, pwede mo namang maranasan ang pagtatagumpay na hindi ka nagmamataas. Kaya lang may panganib kasi doon. Even Paul, alam ni Pablo na yung mga kapatid natin, yung mga taong tila ba nasa mainam na kalagayan, pwedeng they are prone na dahil nga sa nasusunod nila ang salita ng Diyos, nagagawang kalooban ng Panginoon, parang mga Pharisee, Sadducee, na sinusubukang sundin ang law, like the rich man young ruler, pero dumating yung araw na nasa kataasan pala. Hindi niya kayang ibaba yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. At lahat naman tayo dito, mga mahal kong kapatid, nagkamali at nagkulang. We all have come short. Diba? Sa gloria ng ating Panginoong Diyos. Na kung hindi dahil sa biyaya niya, wala tayo dito. Tuloy natin. The nature of a woman is to submit to men. And that's what the church ought to be doing. Submitting to Christ, to His Word, to His doctrine, to His principle. She takes no thoughts for herself. So wala ka na dapat kaisipan para sa iyong sarili. Ganyan yung nobya ni Kristo. She has no head. Christ is her head. Not some ecclesiastical bunch, but Christ is her head, the Word. The Word was made flesh and dwelt among us. Hallelujah. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. The same manifestation of the Word. Another quote. Huwag nating basahin yung una. Sister Mary Ann, mahaba yan. Last na lang, yung nasa pinakadulong bahagi. Huling quote, Sister Mary Ann. Yeah, paragraph 97. Sabi dito, it is best to have God's will. That's what He taught us. Thy will be done. Thy kingdom come, Thy will be done. We must submit ourselves to His will and His Word. Don't question it. Believe it. Don't try to find a way around it. Just take it the way it is. Can we say amen? Huwag kang mga tuwiran, huwag kang humanap ng paraan para labanan ito, para questionin ito. Just accept it. Believe it. Tanggapin mo ng buong buo ang salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya ano meron sa salitang submit, mga mahal kong kapatid? To subordinate. Merong nakakataas sa'yo. And to obey. Yun lang naman pala yung salitang submit. Pagsunod. Babalik lang sa salitang pagsunod sa Panginoon, pagpapasakop sa Kanyang salita. At hindi natin magagawang tuluyang maisubmit ang ating sarili ng buong buo, maliban na makita natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos na, Lord, I am nothing.
Dumating nawa ang isang kaisipan, damdamin sa inyo, mga kapatid. Kasi alam ko alam ko bilang tao, alam ko bilang manggagawa, alam ko kung ano ang meron sa tao. Ano ang meron sa lalaki, ano meron sa babae, ano meron sa mag-asawa, ano meron sa isang estudyante, ano meron sa isang worker, ano meron sa isang Kristiyano. Alam ko. Hindi natin ito pwedeng maitago sa ating sarili. Pumupunta tayo dito sa church na lahat tayo, kung minsan ay tila ba, nakamaskara pa. Hindi tayo nagiging totoo sa sarili natin. Humaharap tayo sa Diyos na marami pa ring reservation. Umaawit, nagpupuri, sumasamba, na marami pa ring hindi na isusuko. Mapasimbahan man, mapabahay man, sa mag-asawa, sa mga pamilya, sa mga estudyante at mga workers. Alam ko na alam nyo, mga mahal kong kapatid, marami pa tayong dapat isuko sa Kanya. At hindi natin magagawang isubmit, isurrender ang lahat sa Diyos, maliban na makita natin ang bigat sa mga pagkakamali, mga pagkakasala, pagsuway na ginagawa natin sa salita ng Diyos. Tayo ang nakakaalam. Ako ang nakakaalam sa sarili ko kung sino ako. My greatest enemy is myself. Submit yourselves. Balikan natin yung verse 7, Sir Mary Ann. Puntuhin natin. Verse 7, submit yourselves therefore to God. Tuldok. All of us. Hindi tayo dito makakaranas ng revival. Mga kapatid, hindi natin mararanasan ang presensya ng Panginoon dito na lulukob sa atin. Na hindi tayo lahat nagpapakumbaba. Hanggat merong umaakyat sa iglesyang ito at nananambahan, ng pagkakamali at pagkakasala ay normal lang. Na masayang umaakyat sa church at umuuwing nandun sa simbahan na parang wala lang. May problema pa po tayo na dapat nating ayusin. Hindi nyo na kinakailangan sabihin sa akin ang inyong mga kakulangan, mga pagkakamali. In general, alam ko, meron. Tumayo dito ang walang kakulangan, walang pagkakamali, walang kahinaan. Walang tatayo dito. Wala kahit isa. Bakit? Hindi lamang po yung binhi ng Diyos ang nakikita ko sa inyo, mga kapatid. Ang visible na nakikita ngayon mismo dito, nakaupo dito, ang laman. Ang laman na pinapakain, na nagtatrabaho, nagko-compromise. Ang laman na kapag sinuntok mo yan, gagantihan. Ang laman na naipit, tungtungan mo yan, magre-react yan. Ang tenga, sigawan mo yan, magpapanting yan. Ang matang nakakita ng, subukan mo kong irapan, Sister Rosel, habang nangangaral ako. Ganyan mo ko. Yeah. That's the reality, mga mahal kong kapatid. Ang makita ko nga lang kayong inaantok. Ang makita ko lang na hindi kayo atentibo. That's the reality of men. At ang kailangan natin to submit in silent to God. Huwag niyong sabihin na nakikinig kayo. Huwag niyong sabihin na nagsisimba kayo. No. Makikita sa paraan ng ating pananalangin, ng ating pag-awit, paraan ng ating pakikitungo sa kapatid, sa pamilya, sa asawa at sa mga anak, anong uri pa po tayo ng Kristiyano. Ang dami pa pong dapat ayusin sa buhay natin. Huwag na nating hintayin na ito ay maging publiko at maging malakas na maririnig pa ng mga tao. Kung meron tayong pagkakataon
na manikluhod sa Diyos at dumalangin sa Kanya sa ating mga silid, sa ating mga pag-iisa. It is a war. We need to declare war. Giyera ito, mga kapatid. Pag uwi nyo mamaya, hindi nyo kaibigan ang inyong sarili. Meron ako in-advise na brother, hindi natin kaibigan ang ating sarili. You need to declare war in yourself. Giyera ito. At hindi ka pwedeng pakampante. Hindi ito one time na giyera lang na pagkatapos mong talunin bukas, tapos na. Sabi ko nga doon sa brother na sinerang ko, ang kalaban natin, parang may eternal din na buhay ngayon. Kasi hindi pa pinapatay ng lubusan ng Diyos ang kamatayan, di ba? Hindi patuluyan eh. Kailan matitigil ang kamatayan? Sa araw. Sabi ng Biblia, ang huling pasusukuin ng Diyos ay ang kamatayan. Tinalo mo ngayon. Nagtagumpay ka ngayon, nagpatotoo ka. Next week, same na kalaban. Tuwang-tuwa ka. Nagpuri ka. You glorify God. Nagtagumpay ka. Kinabukasan, same na kalaban. Kaya ngayon ang papatotoo, di ba? Patotoo, tapos yun naman. Hindi tayo pwedeng maging kampante, mga kapatid. Harapin natin ang ating sarili. At ang isang paraan ng pagharap sa ating sarili, submit to God in silent. Humble yourselves. Be humiliate. Ipahiya nyo ang inyong sarili sa harapan ng Diyos. Huwag niyong hintayin na iba po ang magpapahiya sa inyo. Ipahiya kayo ng dyablo o kaya ay ang Diyos mismo ang maglantad ng mga bagay na kahiya-hiya sa atin. Ngayon pa lang, tingnan mong maigi ang iyong sarili. Bulayin mo ang iyong mga pagkukulang, ang iyong mga pagkakamali. Huwag kang maging kampante. Huwag kang magpakasaya. Ang Diyos natin ay Diyos na banal. Mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay maging mga sakdal at nandyan ang kanyang mga salita na tinuturuan niya tayo. Amen. Ano sabi ni Santiago? Sa verse 5, Sir Marian, ang Espiritu ba na tumatahan sa atin ay nagnanasa ng kapanighilian? Ang Espiritu ng Diyos ay banal. Ang Espiritu ng Diyos ay dalisay. Ang Espiritu ng Diyos ay malinis. At nais ng Panginoon na ikontrol ang buong pagkatao natin. At ang isang susi para lubos na makontrol ng Diyos at ma-usurp tayo ng kanyang authority, kinakailangan nating magpasakop sa Kanya. At ang elemento na kailangan sa pagpapasakop ay isang uri ng pagpapakumbaba na nakita mo ang iyong sarili na wala kang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Na kung hindi Kanya tinulungan, kung hindi Kanya pinili, hindi Kanya itinalaga, wala ka. Be humiliate in silent. Be depressed in silent. Hindi ko alam kung nararanasan niyo na ma-depress, na mapahiya sa harapan ng Diyos. Ipahiya niyo ang inyong sarili. Don't be too proud. Yeah, pwede maraming tayo may pagmalaki, malago na tayo, oo. Kaya nga sabi ni Pablo, kung tutuusin, marami siyang dapat may pagmalaki, may pagmapuri. Pero alam niya kung sino ang totoong Pablo. Na kung hindi sa biyaya ng Diyos, ay hindi niya kayang harapin ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. Lahat ng uri ng pagkakamali, lahat ng uri ng kasalanan at pagsuway, maliit man o malaki, yan ay paglaban sa Diyos.
Lahat ng kasamaan, kalayawan, kahit nga pakikipagkaibigan sa libutan, lahat ng yan ay pakikipag-away sa Diyos. At ang kalaban ng Diyos, mga kapatid, dapat din maging kalaban natin yung sarili natin. Iyuyuko ng langit at ibibigay ang biyaya para sa inyo. Sa mga anak ng Diyos na nananikluhod, sa mga anak ng Diyos na tahimik, sa kanilang mga silid na lumuluhod, na umiiyak, ang langit ay luluhod para abutin ang inyong mga pangangailangan. The heaven will bend to those people, to the believers who bend their knees in prayer. Sino dito ang nananalangin pang nakaluhod, taas ang kamay? Praise God. Ilan-ilan meron. Thank God for that. Kneel. Speak. Cry. Anambitan kayo sa Diyos, mga kapatid. Huwag kayong tumingin sa inyong sarili at tumingin sa iba na meron na kayong narating. We are nothing. Tingnan natin ang ating sarili na laging meron lamang humahawak sa atin. Hindi tayo magmamataas at may iwasan din nating magmataas at manghusga, mag-judge para sa iba. May the Lord help us and may the Lord continue to guide us, mga kapatid. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Sa ating siyang palakpakan sa oras na ito. What is perfect submission? Perfect submission is submission to God. Hindi natin kinakailangan mag-altar calling para ibaba ang ating mga sarili, para dito tayo umiyak. Merong mas mabisa. Manikluhod kayo ng tahimik, ng kausap lamang ay ang Diyos. Amen. Take the inspiration of this message, mga kapatid. Submit in silent. Sa paanong paraan, kausapin niyo ang Panginoon sa madaling araw, sa pag-iisa, sa umaga, sa hapon, sa gabi, sa panahon na available kayo, bulayin niyo ang inyong sarili, harap niyo sa Panginoon. At sabihin niyo sa Panginoon, Lord, nais ko pong higitan pa. Nais ko pong mas makapaglingkod pa. At maranasan ng higit pa yung biyaya sa buhay ko. Amen. Tayo lahat ay magsitayo, mga kapatid. Pwede ba tayong umawit bago tayo mag-closing prayer? Ako, simple lang yung panalangin ko. Lord, just another chance. One more chance. Sabi ko nga, kausap ko ang Panginoon, another chance to survive and to live. Well, in physical, pwede nating maranasan na tayo'y nangangailangan. Naranasan kong manghina, naranasan kong magkasakit, pero ang laman, ito'y walang anuman. Ang pinakamatindi nating kalaban, mga kapatid, yung sa loob natin. Huwag nating hintayin, pero kung loloobin ng Diyos, so be it. Kung kinakailangang ipahiya tayo. Pero yung tinuturo sa atin sa gabing ito, napakaganda. Pwede mo nang isuko ang iyong sarili sa Panginoon na magpakumbaba sa Kanya na hindi mo na kinakailangang hintayin na i-expose pa ng Diyos, ilagtad pa ng Diyos
ang mga pagkakamali, mga gawain na ikaw lang ang nakakaalam. O the young people, to the brothers, to the sisters, sa mga mag-asawa, tayo lang ang nakakaalam, mga kapatid. Hindi natin yan gagawin dito. Manalangin kayo sa inyong mga tahanan. Please, kung nais nating maranasan ang higit pang pagkilos ng Panginoon sa iglesyang ito, manalangin tayo sa ating mga tahanan na may pagpapakumbaba, na mayroong pagtingin sa mga kasalanan at pagkakamali, na ito'y mabigat. Ito'y hadlang, mga kapatid. May the Lord forgive us. Yung perfect submission nga, Sir Meraan, yung part na yon sa Blessed Assurance na kanta. Ang ganda ng nagsasabing perfect submission. All is at rest. Tingnan niyo, yung pangalawa, perfect submission. All is at rest. Yung pangalawa, Sir Meraan, perfect submission na isa, yeah. Kapag naranasan natin ang totoong pagpapasakop, may kapahingahan sa lahat. Nakita niyo po ba? Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I am happy and blessed. Bakit hindi tayo masaya? Alam niyo, nakikita po yung kasiyahan natin sa pagpupuri. Try to examine yourselves right now. Paano kayo magpuri tuwing linggo? Yeah. Yung pagiging blessed, paano kayo sumamba pag araw ng linggo? Hindi natin magawa, maibigay ang lahat dahil alam natin kung sino tayo sa bahay, sa trabaho, sa pag-iisa natin. Kilala natin kung sino tayo. Umuwi tayo na tayo pa rin. Marami tayong alalahanin. May mga bagay na ayaw nating mahuli tayo, makita tayo na naka-short. Hindi ka mapapanatag sa mga walang lisensya. Hindi ka mapapanatag. Kapag walang totoong pagpapasakop sa lahat ng bagay, wala kang kapanatagan. Wala kang kapahingahan. At sometimes, sa panahon ng walang kapanatagan, kapag nakikita mo yung sarili mo sa mga pagkakamali, God is bringing you down. Humiliate ka ng Panginoon. You are feeling depressed. At ngayon wala kang ibang magagawa kundi manikluhod sa Kanya. Kaya isang totoong Kristiyanong pinapalago ang mga pagkakamali at pagkakasalang nagagawa niya, mas lalong bumibigat. Awitin natin yan. Yung unang verse, then verse, yung para sa lang perfect submission, Sir Meraan, unahin natin yung nasa taas siya. Perfect submission. Yes, Lord. Perfect delight. Sana nga makita natin to. Visions of rapture, no verse at my side, angels descending, ring from above, echoes of mercy, yes Lord, whispers of love. Another verse. Perfect submission. Hallelujah. All is at rest. Thank you, Lord. I in my Savior, I'm happy and blessed. Hallelujah. Watching and waiting, looking around.
isang lost in His perfect submission, all is at rest. perfect submission. All is at rest. Hallelujah. I and my Savior are happy and blessed, watching and waiting, looking up, filled with His goodness, lost in This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Amen. Naalala ko yung paksa kong what's the third fool, mga kapatid. Sabi ng prophet, gusto nyo na bang makita ang third fool? Paano nga ba natin makikita ang third fool? Sa kanyang manifestation, mga kapatid. Sino nakakaalala? Sa huling quote na binasa natin, sino nakakaalala? Paano nga ba natin daw makikita ang manifestation ng third fool, sabi ng prophet? Kung lahat daw po tayo ay magpapakumbaba. Kung lahat daw po tayo, makikita natin ang ating mga sarili na makasalanan. Nalala niyo pa ba? Minsan mahirap din maging sakdal. Mahirap yung para bang nagagawa natin ng lahat. Kasi yung mga bagay na maliit na nagagawa natin, na nakasanayan, nadja-justify na lang natin ang nadja-justify. Pero marami sa atin, alam ko, all of us, mga kapatid, marami pang mga bagay na dapat maisuko sa Diyos at maituwid sa Kanyang harapan. Tayo dumalangin, po natin ang ating mga ulo. Hindi tayo magpapakaabala. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito, sa mga salita mo na aming napakinggan, Panginoon. Alam kong simple lamang ho ang nais mong may paabot sa amin sa gabing ito. At ipinapaalala at tinatawagan ang bawat isa sa amin na dapat naming gawin. Naipasakop namin, O Diyos, sa iyo ang aming mga sarili. Panginoon, itong pangunahing paanyaya mo sa bawat isa. Ito po ang tinuran mo, Lord. Ito ang nabasa namin. Ito ang naitala sa kasulatan na nagsasabi na sino man po na nais sumunod sa iyo ay kinakailangang pasanin ng krus, talikuran ng kanyang sarili, at sumunod sa iyo, Panginoon. Salamat po sa muling pagpapaalala sa amin sa gabing ito na hindi lamang ang mga kababaihan na kinakailangan magpasakop sa kanilang mga asawang lalaki, kundi lahat kami ay tinuturoang magpasakop. Manahimik, O Diyos. Tumahimik, matutong tumahimik. Na kung saan susunod kami sa iyo na mayroong kagaanan sa aming mga puso, na walang anumang mga pag-aagam-agam, pag-aalala, pag-aalilangan. Anumang mga bagay, O Diyos, na hindi marapat sa puso ng aking mga kapatid o ng bawat isa amin, tulungan mo kami na ito ay maitama. Maituwid po, O Diyos, sa iyong harapan. Help us, Lord. Bilangin ko na mangyari ang iyong kalooban.
Alam ko pong hindi sapat ang aking mga salita sa oras na ito. Pero alam ko, Panginoong Diyos, ang iyong salita, ang iyong kapangyarihan ay sapat sa aking mga kapatid sa bawat isa amin. Mangyari lamang po, O Diyos, ang iyong kalooban. Ito po ang aking dalangin. Ito po ang aming dalangin sa gabing ito. Thy will be done, O God. Mangyari ang iyong kalooban sa iglesyang ito, sa mga kapatid ko sa dakong ito. Ano man po ang layunin mo, ang iyong mission, Lord, ang iyong vision sa church na ito sa mga mananampalataya, ito ang mangyari. At naway mapasailalim lamang kami ng iyong vision, Lord, at ng iyong mission. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Kalakip ng dalangin namin, yung dalangin na ikaw po ang mag-ingat sa aming biyahe mamaya, Panginoong Diyos, sa aming paglalakbay, sa mga kapatid na may iwan sa dakong ito, mga kapatiran. At dalangin din namin ng iyong pagpapala, Panginoong Diyos, sa darating na mga gawain sa iba't ibang dako. Especially, Lord, sa dakong ito. Ito yung special sa amin. Kung kaya't naway maging special ang araw ng linggo sa dakong ito. Pagpalain mo po ang gawain, ang mga tatayo, ang aming kapatid, Brother Alex, Brother Intoy, Panginoong Diyos. Pagpalain mo po sila at pagpalain po ang gawain. Maraming salamat po, Lord. So namin kinukomit at itinatagubilin ng lahat at dalangin namin ng lahat ng ito. Pasalamat, papuri sa iyo lamang at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ating palakpakan ang Panginoon, mga kapatid.